Sa bandang norte ng bansa, may isang gubat na halos wala nang dumadaan. Sariwa ang hangin doon, pero tila laging may mabigat na presensyang dumadagan sa dibdib mo habang nilalakad mo ang mga daan. Minsan tahimik, minsan parang may mga aninong dumadaan sa gilid ng paningin mo. Maraming kwento ang umiikot tungkol sa lugar na yon, mga nawawala, mga hindi na nakakauwi, at mga bulong sa gabi na hindi mo mawari kung guni-guni lang o isang nilalang na matagal nang naninirahan doon. Ang sabi ng matatanda, huwag mong puntahan ang pusod ng gubat. Hindi raw basta tao ang mga nakatira roon. Pero isang araw, may nagtayo ng isang seminaryo sa mismong gitna ng kabubatan. Isang lugar para sa mga gustong maglingkod sa Diyos, sa gitna ng mga alamat at takot ng mga tao. Bakit doon? Yan ang tanong ng marami. Pero sa kabila ng kaba, may ilang kabataang lalaki ang tumanggap ng paanyaya, isa na roon si Elias. Si Elias, 19 na taong gulang, ay hindi tulad ng ibang aplikante. Lumaki siyang ulila sa lansangan. Bata pa lang siya, naranasan na niyang matulog sa ilalim ng tulay, mamalimos, at magpalit-palit ng tirahan. Hindi niya alam kung sino ang mga magulang niya, ang tanging alaala niya ay isang pulang kumot na luma na't may bordang krus sa isang sulok. Hindi niya alam kung bakit, pero tuwing tinitignan niya yon, parang may gumigising na sakit sa dibdib niya, isang lungkot na hindi niya maipaliwanag. Lumaki si Elias sa isang ampunan, pero kahit doon, palaging tila may layong pagitan sa kanya at sa iba. Tahimik siya, mabait, pero parang may kung anong lungkot sa likod ng mga mata niya na hindi niya masabi sa kahit sino. Kaya nang inalok siya ng pari mula sa seminaryo sa gubat na sumali bilang seminarista, hindi na siya nagdalawang isip. Wala siyang pamilya. Wala siyang babalikan. At sa totoo lang, umaasa siyang baka sa lugar na yon, sa katahimikan ng gubat, matagpuan niya ang kapayapaang matagal na niyang hinahanap. Kasama niya sa biyahe si Ruben, isa sa ilang nagpakita sa kanya ng tunay na pagkakaibigan sa ampunan. Si Ruben ang kabaligtaran niya, madaldal, palabiro, at laging may baong kwento. Sigurado ka na ba talaga rito, Elias? Tanong ni Ruben habang naglalakad sila papasok sa makitid na daan patungong seminaryo. Ang alam ko lang, hindi ko kayang mabuhay sa syudad, sagot ni Elias. Baka dito ko na matagpuan ang sagot. Sa unang tingin, maganda ang seminaryo. Gawa sa lumang bato, may mga arko at antigong kahoy sa mga pinto. Tahimik ang paligid. Walang ingay ng sasakyan. Puro huni lang ng ibon at kaluskos ng mga dahon. Nakakapanibago, pero parang may kung anong hila sa puso ni Elias, parang kilala na niya ang lugar kahit hindi pa siya nakakatuntong doon dati. Sa unang gabi pa lang, may napansin na agad siya. Habang natutulog ang lahat, nagising si Elias sa kakaibang tunog. Parang umbol ng hayop pero mas malalim. Mas matining. Tumayo siya at lumabas sa dormitoryo. Maliwanag ang buwan, kaya tanaw niya ang paligid. Sa may gilid ng gubat, may aninong nakatayo. Matangkad. Payat. Hindi gumagalaw. Nakatingin lang. Hindi siya makapagsalita. Parang natuyuan ang lalamunan niya. Pero maya-maya, nawala na lang ang anino. Akala niya panaginip lang kaya bumalik na siya sa kama. Kinabukasan, ikinuwento niya kay Ruben. Baka manananggal, natatawang sabi ni Ruben. O kaya, multo ng dating seminarista na nawawala, sabay tawa. Pero si Elias, seryoso. Hindi siya natawa. Kasi ramdam niya, hindi yon imahinasyon lang. Habang lumilipas ang mga araw, mas dumarami ang kakaibang nangyayari. Isang gabi, nagising na lang sila na puno ng gasgas ang braso ng isa nilang kasama, si Brother Noel. Hindi raw niya alam kung paano niya nakuha yon. Isa pa, ilang beses na silang nawawalan ng mga pagkain. Laging sa gabi. Pero walang bakas ng pagpasok. Pati si Father Camilo, ang matandang tagapamahala ng seminaryo, ay tila palaging pagod at may sinasabi tungkol sa pagsubok ng pananampalataya. Isang araw, habang naglilinis sila ng silid-aklatan, may nahulog na lumang aklat mula sa mataas na estante. Hinayaan lang sana nila, pero nang pulutin ni Elias, bigla siyang nakaramdam ng pagkahilo. Parang may pumasok na imahe sa isip niya, isang babae, umiiyak sa ilalim ng buwan. May dugong tumutulo mula sa bibig nito, at nasa likod niya ang isang nilalang na may mahahabang kuko at mapupulang mata. Napaupo si Elias, nanginginig. Uy, ayos ka lang ba? Tanong ni Ruben, hawak ang balikat niya. Wala-wala to, sagot ni Elias, pero alam niyang hindi lang pagod yon. May koneksyon siya sa lugar na to. At unti-unti na tong lumalabas.
May isang gabi na hindi niya makalimutan. Nagising siya ulit sa gitna ng gabi. Ngunit sa halip na tunog, may amoy siyang naamoy, amoy ng bulok na karne. Bumangon siya at sinundan ang amoy. Sa isang madilim na pasilyo ng seminaryo, nakita niya ang isang pinto na dati sarado. Ngayon, bahagyang nakabukas. Walang sinuman sa paligid. Dahan-dahan siyang lumapit. Pagbukas niya ng pinto, isang malamig na hangin ang humampas sa kanya. At sa loob, nakita niya ang isang altar, luma, puno ng alikabok. Pero sa gitna nito, may larawan ng isang babaeng may pulang kumot sa balikat. Parang kapareho ng kumot na meron siya. Napaatras siya. Tumakbo pabalik sa kwarto. Hindi siya makatulog. Kinabukasan, wala na ang pinto. Wala rin ang altar. Parang hindi talaga yon nangyari. Pero sa kanyang kama, may isang pulang hibla ng tela. Parehong-pareho sa kumot na minana niya. At simula noong araw na yon, may boses na siyang naririnig tuwing gabi. Mahinang-mahina, parang bulong lang sa hangin. Elias, bumalik ka dito ka nabibilang eh. Gusto mo bang ituloy ko ang kwento mula rito? Mula ng gabing nakita ni Elias ang larawan ng babaeng may pulang kumot, hindi na siya muling nakatulog ng mahimbing. Laging may bumubulong sa kanya, laging may malamig na hangin na tila dumaraan sa kwarto niya kahit sarado ang lahat ng bintana. Ramdam niyang may nagmamasid sa kanya kahit sa mga oras na tahimik ang seminaryo. Hindi niya masabi kay Ruben. Ayaw niyang matawag na baliw. Pero unti-unti, napansin din ng kaibigan niya ang pagbabago. Elias, parang di ka na natutulog. Lagi kang wala sa sarili. Kung may problema ka, sabihin mo lang, sabay abot ni Ruben ng isang tasa ng mainit na kape. Baka naman multo lang talaga yung nakita mo dati. Hindi naman siguro totoo ang mga kwento-kwento rito. Ngunit napapansin na rin ni Elias ang pagbabago sa paligid. Si Father Camilo, na dati palaging mahinahon at mapagkumbaba, ay bigla na lang sumisigaw sa mga seminarista sa gitna ng misa. Si Brother Noel, na minsang masayahin, ay biglang naging tahimik, maputla, at parang laging natatakot. Minsan, nahuli pa ni Elias na naglalagay si Noel ng asin sa paligid ng kama niya, isang lumang pamahiing panlaban sa aswang. Isang gabi, habang nag-igib si Elias sa poso sa likod ng seminaryo, napansin niyang wala ang buwan sa langit. Madilim, masyadong tahimik. Nang yumuko siya para salukin ang tubig, bigla siyang may naramdaman sa ilalim, parang may humawak sa pulso niya mula sa loob ng balon. Napaatras siya, bumagsak, nanginginig. At doon niya nakita, isang pares ng matang mapula na nakasilip mula sa kailaliman ng balon. Sandali lang yon, pero sapat para patakbuhin siya pabalik sa gusali. Hindi na niya alam kung kanino siya lalapit. Hanggang isang araw, habang naglalakad siya sa gubat para magdasal ng mag-isa, may nakasalubong siyang isang matandang lalaki. Kulubot ang balat, may hawak na baston na gawa sa kawayan, at may mga butot dahon na nakasabit sa leg. Elias, sabi ng matanda. Matagal na kitang hinihintay. Napako sa kinatatayuan si Elias. Paano mo nalaman ang pangalan ko? Hindi mo pa alam, ano? Pero hindi na ako magtatagal. Wala tayong oras. May dugo kang hindi mo maintindihan, at yan ang hinahanap ng nilalang na gumigising sa gubat na to. Ano pong sinasabi nyo? Ako si Mang Damiano. Ako ang albularyong itinapon ng simbahan dahil hindi nila kayang tanggapin ang katotohanan. Alam kong hindi aksidente ang pagdating mo rito. Nag-iba ang ihip ng hangin. Naramdaman ni Elias na tumitindig ang balahibo niya. Ang seminaryong to, patuloy ni Mang Damiano, itinayo hindi para magligtas ng kaluluwa, kundi para ikulong ang isang nilalang na kayang lamunin ang buong baryo. Isang aswang na hindi basta-bastang aswang, isa siyang pinuno, pinanganak sa dugo ng dilim, at ngayon, nagigising na siya. Bakit ako? Tanong ni Elias. Ano bang kinalaman ko rito? Dahil ikaw ang anak ng babaeng nagbuwis ng buhay para isarado ang lagusan ng dilim. Ang babaeng may pulang kumot, ang tagapag-ingat ng mutyang itinago sa loob ng altar. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Elias. Sa loob-loob niya, alam niyang may koneksyon siya sa babaeng yon. At ngayon, lalong lumalalim ang mga tanong. Bumunot si Mang Damiano ng isang bagay mula sa kanyang bulsa, isang maliit na kahon na yari sa matigas na kahoy. Pagbukas niya, may laman itong maliit na kabibe na may makinang na liwanag. Hindi ito karaniwang kabibe. Mainit ito sa palad ni Elias, at parang sumasayaw ang ilaw nito kahit walang araw. Ito ang mutya ng pagtatali, sabi ni Mang Damiano.
Ang gamit para iselyo ang daanan papunta sa daigdig ng mga nilalang. Pero kailangan ng dugo ng tagapagmana para muling gumana. Ayaw tanggapin ni Elias. Hindi ko ito gusto. Hindi ko ito pinili. Walang pumipili sa tadhana, anak, sagot ng matanda. Pero ikaw lang ang makakapigil sa pagbabalik ng nilalang na yon. At sa ngayon, lumalakas na siya sa takot ng mga seminarista. Nang bumalik si Elias sa seminaryo, mas lalo siyang naging tahimik. Iwas siya sa mga tanong ni Ruben, at kahit pilit siya nitong patawanin, hindi na siya natatawa. Isang gabi, nilapitan siya ni Brother Noel. Alam kong may alam ka. Naririnig ko rin sila. Nakikita ko rin ang mga anino, mahina ang boses nito, parang takot na takot. Huwag mo akong pabayaan, Elias. Ngunit bago pa siya makasagot, biglang humagulgol ng iyak si Brother Noel. Tumalsik ang katawan nito sa dingding na parang may malakas na puwersang tumulak. Napasigaw si Elias. Pagbukas ng mga pinto, tumakbo ang ibang seminarista, pero wala silang nakita kundi si Elias, nakaluhod, nanginginig, at si Noel na wala ng malay. Pinag-isipan siyang sinaniban. Pinatawag si Father Camilo. At sa harap ng lahat, sinermonan siya, tinawag na delikado, at pinagbantaan na kung hindi siya magpapatingin sa simbahan sa bayan, palalayasin siya. Wala akong ginagawa, mariing sabi ni Elias. May mas malalim pa sa nangyayari rito. Hindi niyo lang nakikita. Ngunit walang naniwala. Bumalik siya sa silid niya, sinara ang pinto, at doon, muli niyang tinignan ang mutya. Sa bawat paghawak niya rito, may bumabalik sa alaala niya, mga imahe ng isang batang umiiyak sa kandungan ng isang babaeng may mahahabang buhok, habang umaalulong sa labas ang kung anong nilalang. Boses ng ina niyang nagsasabing, huwag mong kalilimutan kung sino ka. Ngunit paano kung hindi niya kilala ang sarili niya? Kinabukasan, muling bumalik si Mang Damiano. Dinala siya sa isang lihim na lungga sa likod ng gubat. Doon, tinuruan siya ng sinaunang panalangin, ng mga dasal na hindi ginagamit ng simbahan, kundi ng mga albularyong lumaban noon sa dilim. Tinuruan siyang hawakan ang mutya sa paraang hindi siya masusunog. At tinuruan siyang tumingin sa pagitan ng mundo, ang mundo ng mga buhay, at ang mundo ng mga nilalang. Ngunit bawat hakbang ay masakit. Hindi niya alam kung tama bang pinapasok niya to, gusto lang naman niyang mapayapa. Gusto lang niyang hanapin kung sino siya. Hindi niya inaasahang hahantong siya sa gitna ng isang labang hindi naman niya sinimulan. Bumalik siya sa seminaryo ng gabing yon, pagod, magulo ang isip. Naabutan niyang si Ruben ay gising pa, naghihintay sa kwarto. Hindi ko na alam kung sino ka, Elias, mahina at puno ng lungkot ang boses ni Ruben. Anong pinapasok mo? Bakit parang may ibang nilalang na nasa paligid mo tuwing kasama kita? Napatingin si Elias sa kaibigan, at sa likod nito, sa anino sa pader, may isa pang anyo. Hindi sa kanila. Hindi tao. Nakangiti ito at kumikindat sa kanya. Hindi lang ako ang nagbabago, Ruben, sagot ni Elias. Ang buong lugar na to may itinatago. At baka tayo na lang ang huling may alam. At sa mismong sandaling iyon, umalinggaw sa buong seminaryo ang isang sigaw, hindi sigaw ng tao, kundi hayop na gutom. Isang sigaw na tila matagal nang nakakulong at ngayon, malaya na. Gusto mo bang ituloy natin sa part 3? Sa bawat araw na lumilipas, mas lalong bumibigat ang mundo ni Elias. Ang seminaryo na dati parang kanlungan ay naging kulungan ng mga lihim, takot, at mga aninong hindi basta-basta makikita ng mata. Kahit kasama niya pa rin si Ruben, ramdam niyang unti-unti na siyang lumalayo. Hindi dahil gusto niya, kundi dahil alam niyang mapapahamak ang sinumang lalapit sa kanya. Madalas, iniisip niya kung bakit siya ang napili. Wala siyang ginusto kundi katahimikan. Lumaki siyang walang magulang, walang pangalan, at walang direksyon. Noong bata pa siya, madalas siyang umupo sa bintana ng ampunan tuwing gabi at titingin sa buwan. Pinapangarap niya lang noon na sana, may isang araw na may darating para sabihing, ako ang nanay mo. Ako ang tatay mo. Pero walang dumating. At ngayon, ang tanging sinasabi sa kanya ay siya ang anak ng babaeng nag-alay ng buhay para ikulong ang isang halimaw. Hindi niya yon maintindihan. Hindi niya yon gusto. Isang gabi, habang mag-isa siyang naglalakad sa pasilyo, may narinig siyang kaluskos mula sa silid aklatan. Nakasara ang ilaw pero may aninong gumagalaw sa loob. Dahan-dahan siyang lumapit. Nang sumilip siya, nakita niya si Brother Ramon, isa sa mga pinakamatagal na seminarista, nakaluhod sa sahig habang sinasalat ang mga lumang libro.
May hawak siyang krus na bakal, nanginginig ang kamay, at parang kinakausap ang sarili. Hindi ako titingin, hindi ko siya nakikita, biglang tumingala si Brother Ramon. Pula ang mga mata. At sa isang iglap, sumigaw siya ng ubod lakas, sabay bagsak sa sahig na parang walang malay. Tumakbo si Elias para tulungan siya, pero paglapit niya, bigla na lang naglaho ang katawan ni Ramon sa harapan niya, parang usok na tinangay ng hangin. Hiningal siya sa takot. Nanginginig ang tuhod niya. Muli niyang naramdaman ang malamig na hangin na tila dumadaan sa kanya. Hindi na ito isang lihim lang. Unti-unti na itong lumalabas. Kinabukasan, hindi na nakita si Brother Ramon. Sinabing baka tumakas o naglayas dahil sa pagod. Pero si Elias, alam ang totoo. Kinain na siya ng anino. Ng dilim. At posibleng siya na ang kasunod. Sa mga sumunod na araw, mas lalo siyang nilamon ng pagdududa. Nagsimula siyang tanungin ang kanyang sarili, paano kung hindi niya kayang labanan ang nilalang na yon? Paano kung isa rin siyang bahagi ng kadiliman? Ang dugo ng ina niya, anong klase ba talaga ito? May bahagi ba sa kanya na hindi niya pa natutuklasan? At kung meron man, kaya ba niyang tanggapin kung sino siya? Isang gabi, habang hawak-hawak niya ang mutya, muling lumitaw si Mang Damiano. Ngunit ngayon, mas seryoso ang mukha ng matanda. Hindi ka na pwedeng umatras, Elias. Ang mga anino ay kumakain na ng laman ng mga walang pananalig. Ikaw lang ang may kakayahang tumapos sa siklong ito. Pero paano kung hindi ako sapat? Halos pabulong na tanong ni Elias. Paano kung hindi ako mabuting tao? Paano kung ako rin ang halimaw? Lumapit si Mang Damiano at inilagay ang kamay sa balikat niya. Ang pagiging halimaw ay hindi sa dugo nagmumula. Nasa mga desisyong ginagawa mo sa dilim. Napaluha si Elias. Hindi niya napigilan. Sa wakas, may nagsalita rin ng totoo. Hindi siya kailangang maging perpekto. Kailangan lang niyang pumili kung lalaban o magpapalamon. Ngunit ang dilim ay hindi naghihintay. Kinagabihan, habang natutulog ang buong seminaryo, isang sigaw ang muling gumising sa kanila. Mula sa kabilang kwarto, si Brother Isko naman ang natagpuang sugatan. Gasgas ang buong katawan at may mga marka ng kagat sa kanyang binti. Nanginginig ito, hindi makapagsalita. Ang tanging nasabi lang niya ay may mga mata sa kisam. Nakatingin na kangiti ang mga pari, hindi na alam ang gagawin. Si Father Camilo, na dati matatag, ngayon ay palaging wala sa sarili, laging nagkukulong sa opisina niya, may mga bulong na dasal na tila hindi na naiintindihan. Habang si Elias, alam niyang unti-unti na silang binabasag. Isa-isa, kinukuha ng kadiliman ang mga mahina. At kahit gustuhin man niyang itago ang mutya, parang ito mismo ang humihila sa kanya sa tadhana. Minsan, habang naglilinis siya ng bakuran, nakita niya si Ruben sa ilalim ng puno ng mangga, tahimik, nakatitig lang sa kawalan. Ruben, tanong niya, lumapit. Hindi kumibo si Ruben. Pero nang lumapit pa siya, nakita niyang may umiiyak na luha sa mata ng kaibigan. Layas, takot na ako. Alam kong may nangyayari. At hindi mo sinasabi. Ayaw mo akong isama. Pero alam kong may alam ka. Lahat ng kakaiba nangyayari kapag kasama ka. Natigilan si Elias. Parang isang kutsilyong pinukpok sa dibdib niya ang sinabi ng kaibigan. Pinagkakatiwalaan niya si Ruben, ngunit ngayon, kahit ito ay nagdududa na rin sa kanya. Hindi mo na ba ako kaibigan, dagdag ni Ruben habang nanginginig ang boses. Hindi nakasagot si Elias. Kasi totoo, pilit niyang inilalayo ang kaibigan niya dahil ayaw niyang madamay, ayaw niyang mapahamak ito. Pero sa prosesong iyon, nasasaktan niya si Ruben. At ngayon, parang siya na lang ang natitirang nakakapit sa kanya, pero baka mawalan pa siya. Patawad, sabi ni Elias, mahina. Hindi ko sinasadya. Gusto ko lang kayong iligtas. Lumapit si Ruben at niyakap siya. Huwag mong harapin to ng mag-isa. Kahit anong nilalang pa yan, lalaban tayo. Noong gabing iyon, muli siyang nagpunta sa gubat kasama si Mang Damiano. Isinama niya si Ruben. Tinuruan sila ng matanda kung paano gamitin ang mutya bilang proteksyon, hindi lang laban sa halimaw, kundi laban sa takot sa sarili. Dahil ang tunay na kahinaan ay ang pagtanggi sa sariling anino. Nang bumalik sila sa seminaryo, napansin nilang bukas ang lahat ng ilaw sa chapel. Sa loob, may nakapintang dugo sa sahig, mga hugis na hindi kayang intindihin, parang sinaunang simbolo. At sa gitna ng altar, may isang nilalang na nakaupo.
Payat, baluktot ang katawan, may mahabang buhok at kuko, at isang ngiting hindi makamundo. Sa wakas, anito, habang dahan-dahang tumayo. Nagbalik ka rin, anak ng tagapag-ingat. Napaatras si Elias. Hawak niya ang mutya, nanginginig. Kilalanin mo ako, Elias. Ako ang ina mo noon at ako na rin ang kamatayan mo ngayon. Tumigil ang mundo. Ang babaeng nasa altar ang mukhang matagal nang lumilitaw sa panaginip niya ang babaeng may pulang kumot. Hindi siya namatay. Siya ay naging isa sa nilalang na dapat sana'y kinulong. At ngayon, gusto niyang buksan muli ang lagusan. At si Elias, ang sariling anak niya, ang susi. Nais mo bang ipagpatuloy natin sa part 4? Hindi pa rin makapaniwala si Elias sa nakita niya. Ang babaeng buong buhay niyang inisip na patay na, ang ina niyang sinakripisyo raw ang sarili para ikulong ang kadiliman, ngayon ay nasa harap niya, buhay pero hindi na tao. Ang ngiti na nilalang sa altar ay hindi ngiti ng isang ina. Malamig. Malalim. Punang galit na tila inipon ng mga taon ng pagkakakulong. Nakayuko si Elias, yakap ang mutya, habang si Ruben ay nakatayo sa tabi niya, tahimik pero baka sa mata ang takot. Hindi na ito pangkaraniwan. Hindi na ito basta kwento ng matatanda. Paglingon nila, wala na sa altar ang nilalang. Parang usok itong nawala. Ngunit ang amoy ng lumang dugo at nabubulok na lupa ay nanatili sa loob ng chapel. Tahimik silang lumabas, hindi nagsasalita. Hindi nila alam kung saan pupunta, kung sino ang lalapitan. Ang seminaryo ay hindi naligtas. Ang gubat ay tahimik na, ngunit hindi payapa. Para bang ang buong paligid ay nag-aabang ng susunod na mangyayari. Kinabukasan, umaga pa lang ay nagkakagulo na sa seminaryo. Nawawala si Father Camilo. Nakatagpo ng mga seminarista ang kwarto niyang bukas, at sa loob, nakasulat sa dingding gamit ang dugo, nagising siya. Wala nang nagtangkang dumungaw sa chapel. Ang mga pari ay nagdesisyong isara ito pansamantala at paimbestigahan. Pero kay Elias at Ruben, alam na nila, hindi na kaya ng simbahan ang kasamaan na unti-unting bumabalot sa lugar na ito. Hindi lang basta ligalig, isa itong digmaan sa pagitan ng liwanag at anino, ng laman at espiritu. Sa loob ng silid, habang hawak ang mutya, pilit pinipigil ni Elias ang nanginginig niyang mga kamay. Hindi niya pa rin alam kung paano haharapin ang nilalang. Hindi niya pa rin matanggap ang katotohanang ang sariling ina niya ang nagbabalik bilang halimaw. Anong gagawin natin? Tanong ni Ruben habang binabantayan ang pinto. Kung totoo nga ang sinabi ng albularyo, kung ikaw nga ang susi, paano natin pipigilan ang pagbukas ng lagusan? Hindi ko alam, sagot ni Elias, halos pabulong. Pero nararamdaman kong hindi pa siya buo. Parang naghahanap pa siya ng paraan para ganap na makalabas. Kailangan natin siyang pigilan bago mangyari iyon. Sa gabing yon, bumalik sila kay Mang Damiano. Dinala sila ng matanda sa pinakailalim ng isang kuweba sa gubat, isang lumang silungan ng mga antingero at manggamot noong panahon ng mga Kastila. Doon, inilabas ni Mang Damiano ang isang kahon na may lamang mga lumang kasulatan, dasal, at mga alahas na panlaban sa engkanto at aswang. Hindi sapat ang mutya, ani Mang Damiano. Kailangan ni Elias ang lakas ng kalooban. Kailangan niyang harapin ang sariling anino, ang takot, galit, at pagkalito. Dahil kung mahina ang loob niya, gagamitin siya ng nilalang na yon. Isasara niya ang lagusan gamit ka, Elias. Nag-ensayo sila sa ilalim ng kuweba. Tinuruan si Elias ng sinaunang dasal na hindi bahagi ng simbahan, kundi ng mga katutubong manggagamot. Dasal na ginagamit para kumonekta sa lupa, sa hangin, at sa liwanag. Si Ruben, bagamat hindi tagapagmana ng mutya, ay pinatibay rin, binigyan ng talisman at dasal para hindi madala ng mga anino. Pero kahit gaano pa katibay ang loob nila, may kirot sa mga mata ni Elias. Bawat ulit ng dasal, bumabalik sa isip niya ang mukha ng ina, hindi bilang halimaw, kundi bilang babae sa panaginip niya, niyayakap siya, inaawitan ng himig na hindi niya maintindihan, pero mahalagang mahalaga. At ngayon, siya ang kailangang pumigil sa kanya. Habang lumilipas ang mga araw, mas lalong humihigpit ang dilim sa seminaryo. May mga seminaristang biglang nagkakasakit ng walang paliwanag. Ang iba, nagigising na umiiyak, sinasabing kinakalabit sila sa gabi ng mga kamay na malamig at mahaba ang kuko. Ang kapaligiran ay palaging madilim kahit araw. Parang hindi na sumisikat ang araw sa lugar na yon. Isang hapon, habang naglalakad si Ruben mag-isa papuntang kusina, may narinig siyang mahihinang yapak sa likod niya. Paglingon niya, wala naman.
Ngunit sa bawat hakbang may sumusunod. Hanggang sa pagdating niya sa may kusina, bigla na lang may malamig na hiningang tumama sa batok niya. Hindi ikaw ang kailangan namin pero pwede ka naming kainin. Bumulagta si Ruben. Nawalan ng malay. Pagdating ni Elias, nakita niyang duguan ang sahig at wala si Ruben. Sa loob ng puso niya, may sumigaw na galit, isang uri ng apoy na hindi pa niya naramdaman noon. Hindi siya umiyak. Hindi siya nagwala. Tahimik niyang kinuha ang mutya, pinikit ang mga mata, at sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niyang kumikislap ang liwanag mula sa loob niya, hindi lang sa bagay na hawak niya. Hindi siya nag-iisa. Habang lumalapit ang gabi, at habang patuloy ang pagkawala ng liwanag sa paligid, naramdaman ni Elias na malapit na ang wakas. Naroon na siya, sa harap ng katedral kung saan naroroon ang altar na siyang tinatawag ng nilalang. Ngunit bago siya pumasok, narinig niya ang boses ng ina niya. Anak, hindi mo ba ako namimiss? Hindi niya alam kung totoo ang naririnig niya o guni-guni lang. Pero malinaw ang boses, malambing, puno ng pangungulila. Nakikita niya ang imahe ng isang babae sa labas ng seminaryo, hawak ang laruan ng isang batang si Elias. Bakit mo ako iniwan? Tanong niya, pabulong. Hindi kita iniwan, pinrotektahan kita, sagot ng tinig. Pero ngayon, kailangan mo akong ibalik. Ang lagusan ay magbubukas na. Tulungan mo akong bumalik sa mundo natin. Gusto ko lang muling yakapin ka, dumilim ang paligid. Humangin ng malakas. Nagsimula nang magbukas ang pinto ng chapel, kahit walang humahawak dito. Ang kisam ng seminaryo ay nag-iba ng anyo, parang may mga mata, parang nabubuhay ang mga pader. At sa mga sulok ng pasilyo, may mga aninong gumagapang. Lahat ng seminarista ay nagkukulong na sa mga silid, umiiyak, nagdadasal. Pero walang sagot ang langit. Si Elias, ngayon, ay nasa gitna ng dalawang mundo, ang mundo ng takot at ang mundo ng pag-asa. Sa isang kamay, ang mutya. Sa kabilang kamay, ang huling alaala ng pagkatao niya, ang larawan ng isang batang walang pangalan, pero may pusong naghahanap ng liwanag. At habang humahakbang siya papasok sa altar na nilamon na ng anino, ang huling tanong na iniwan sa kanya ng sariling ina, kaya mo bang patayin ang sarili mong dugo? Tahimik ang paligid habang papasok si Elias sa loob ng chapel. Wala na ang dating bango ng insenso at kahoy. Ang altar, dating banal at sagrado, ngayon ay natatakpan ng mga ugat na itim at parang humihinga. Ang mga imahe ng santo ay nabaluktot, ang ilan ay nakatalikod na, at sa kisam, tila may mga aninong gumagalaw, sumasabay sa bawat hakbang niya. Ngunit higit sa lahat, ang kaba sa dibdib ni Elias ay hindi lang takot sa dilim. May bumabagabag sa kanya. Ang huling boses ng kanyang ina, ang mga salita nitong puno ng lambing at pangungulila, ay parang hindi tugma sa nilalang na nakita niyang may ngiting mabangis sa altar. Parang may kulang o may tinatago. Sa isang iglap, naramdaman niyang may humawak sa balikat niya. Napalingon siya, si Ruben. Habol hininga, pawisan, pero buhay. Akala ko kinuha ka na nila, gulat na sabi ni Elias, agad siyang niyakap. Dinala nila ako sa ilalim ng seminaryo sa lugar na puno ng mga buto, sagot ni Ruben. May tinig na palaging sinasabi na hindi ikaw ang nilalabanan ko kundi ang sarili mo. Nagtaka si Elias. Anong ibig mong sabihin? Elias, napabuntong hininga si Ruben. May hindi pa ako nasasabi sa'yo. Tumigil ang oras sa pagitan nila. Parang ang bawat tunog ng anino sa kisam ay nanahimik para lang makinig. Hindi lang basta seminarista ang ama ko, patuloy ni Ruben. Isa siya sa mga bantay ng lagusan. At bago siya namatay, may iniwan siyang babala na darating ang araw na ang anak ng tagapagtanggol ay babalik pero may kasamang anino sa puso. Nanlaki ang mata ni Elias. Ibig mong sabihin alam mong ako yon? Hindi agad. Pero simula nang dumating ka sa seminaryo, naramdaman ko na may kakaiba. Hindi ko sinabi kasi ayokong mawala ka bilang kaibigan. Hindi makapagsalita si Elias. Masakit. Mas mabigat pa kaysa sa anino ng aswang ang bigat ng pagtatago ng totoo ng taong pinagkakatiwalaan niya. Patawad, sabi ni Ruben. Pero hindi lang ako ang may tinago. Nagtataka si Elias. Ano pa ang ibig mong? Bago niya matapos ang tanong, biglang yumanig ang lupa. Ang mga bintana ng chapel ay kusang nagsara. Ang mga ilaw ay nagkislapan, at mula sa altar ay lumabas ang isang halimaw, hindi ina niya, kundi isang mas malaki, mas mabagsik na nilalang. Parang isinilang mula sa putik at sigaw ng mga nawalan ng pag-asa.
Ang mga mata nito'y parang butas sa kaluluwa. At sa paligid nito, may mga umiikot na espiritu, mga nawawalang seminarista. Isa na roon si Father Camilo. Isa na rin si Brother Ramon. Hindi lang ang ina mo ang narito, sabi ni Ruben, nanginginig ang tinig. Ang lagusan ay hindi lang bumubukas, sinisipsip na rin nito ang lahat ng pananampalataya at alaala ng mga naniniwala. Mula sa kisame, may bumagsak na isa pang katawan, si Mang Damiano. Duguan, nangingitim ang balat, parang sinipsip ng dilim ang huling hininga niya. Sa huling sandali ng matanda, may iniabot siya kay Elias, isang piraso ng basag na salamin, maliit pero maliwanag. Gamitin mo ito upang makita mo ang hindi kayang makita ng mata, bulong niya bago tuluyang mawala. Nang titigan ni Elias ang salamin, may lumitaw sa loob nito, hindi halimaw ang ina niya kundi isang babae na nakakulong pa rin sa likod ng altar. Ang nilalang na nakita niya sa umpisa, ang ina na tumawag sa kanya, ay isa palang impostor. Isa sa mga pinakamatandang nilalang ng kadiliman, gumamit ng imahe ng kanyang ina upang lokohin siya. At doon niya naintindihan ang lahat. Ang tunay na ina niya ay isinakripisyo, hindi para pigilan ang lagusan, kundi para magsilbing selyo nito. Ang katawan at kaluluwa niya ay naging kandado. At ngayon, dahil tinawag siya ng peking imahe ng kanyang ina, nagising ang koneksyon nila. Si Elias, bilang anak, ay may kapangyarihang buksan muli ang lagusan o tuluyang isara ito. Siya ang susi, pero hindi lang sa pagbubukas. Siya rin ang pag-asa sa pagsasara. Ngunit bago pa man siya makakilos, isang matinding sakit ang bumalot sa kanyang dibdib. Napahawak siya sa balikat at doon niya naramdaman ang kamay ni Ruben. Nakabaon ang isang kutsilyo sa gilid niya. Patawad, Elias, bulong ni Ruben. Pero kailangan kong buksan ang lagusan. Hindi mo alam ang lahat. Nanginginig ang katawan ni Elias. Bakit? Ang ama ko, anang Ruben, luhang nangingilid sa mata. Bilang bantay ng lagusan, isinakripisyo ang sarili. At ang huling pangako niya sa akin ay buksan ko ito para maibalik siya. May paraiso sa likod ng dilim, Elias. May buhay doon, may kapayapaan. Hindi mo alam ang ginagawa mo, bulong ni Elias habang unti-unting dumudugo ang kanyang gilid. Alam ko, sagot ni Ruben. At patawad kung sa pagkabigo ko, ikaw ang kailangang mawala. Habang umuurong si Ruben, inilagay niya ang kutsilyo sa altar. Nagsimulang magliwanag ang paligid pero hindi liwanag ng langit. Isa itong putok ng itim at pulang apoy, sumisipsip ng anino mula sa mga pader. At ang halimaw na nasa gitna ng altar ay ngumisi, inilabas ang tunay na anyo, isang nilalang na may daan-daang mata, bawat isa'y may imahen ng taong pinatay nito. Si Elias, kahit sugatan, ay pilit hinawakan ang mutya. Naramdaman niyang mainit ito. At mula sa kanyang dugo, sa kanyang pagdurusa, ay may liwanag na sumiklab. Mula sa piraso ng salamin na iniwan ni Mang Damiano, lumitaw ang isang sinag at sa gitna nito, ang imahe ng kanyang tunay na ina. Mahina, halos wala ng laman ang boses, pero malinaw, anak, ikaw ang kandado. Ngunit ikaw rin ang susi ng sarili mong kalayaan. Nag-iba ang ihip ng hangin. Nagsimulang gumalaw ang lupa. Ang mga ugat sa altar ay nagsimulang matuyo. At ang halimaw, nagsimulang umatungal sa galit. Hindi pa tapos ang lahat, sigaw ng nilalang. Pero nagsimula na ang katapusan mo, bulong ni Elias, habang lumalapit sa altar, sugatan, humahakbang sa gitna ng sigawan ng mga espiritu. Mula sa dilim, muling bumalot ang kadiliman sa seminaryo. Pati ang mga bituin sa langit ay nawala. At sa huling sandali bago tuluyang magsara ang pinto ng chapel, isang sigaw. Hindi malinaw kung kanino o bakit. Pero sapat para malaman mong hindi pa ito ang katapusan. Nanginginig ang buong chapel habang dahan-dahang humahakbang si Elias papalapit sa altar. Bawat hakbang ay parang may kaakibat na sigaw mula sa mga espiritong nakakulong sa mga pader. Ang sahig ay basang-basa sa pawis, dugo, at itim na dagta na galing sa ugat ng halimaw. Ang hangin ay mabigat, parang bawat hininga ay sinusukat, at ang oras ay bumagal, umiikot sa pagitan ng katotohanan at guni-guni. Nakatingin sa kanya ang nilalang, ang aninong may daan-daang mata, bawat isa'y may imaheng pamilyar kay Elias. Mga mukha ng seminaristang nawawala. Mga mukhang dating masaya, pero ngayoy walang kaluluwa. Anak ng liwanag, bulong ng halimaw. Sa wakas nagtagpo rin tayo. Hawak ni Elias ang mutya sa kaliwang kamay at ang basag na salamin sa kanan. Ramdam niyang unti-unti nang nawawala ang lakas niya sa katawan.
Ang sugat sa tagiliran niya, gawa ng mismong kaibigan niyang si Ruben, ay lalong humahapdi. Pero ang sakit na yon ay mas maliit kaysa sa sakit ng pagkakanulo. Sa likod niya, si Ruben ay nakaluhod sa tabi ng altar, hindi makatingin kay Elias. Ang mga mata niya ay puno ng luha, at ang kamay niya ay nanginginig. Akala niya ay masasagip niya ang ama sa pamamagitan ng pagbubukas ng lagusan, pero ngayon, kitang-kita niya kung ano talaga ang nasa likod ng dilim, hindi kapayapaan, kundi walang hanggang gutom. Hindi nagsalita si Elias. Dahan-dahan niyang itinaas ang mutya. Mula rito, kumikislap ang liwanag na parang apoy ng araw. Ang halimaw ay umatras ng bahagya, pero tumawa. Liwanag. Hahaha. Ilang beses nang sinubukan ang liwanag dito. Lahat sila ay nabigo. Hindi ako sila, mahinang sagot ni Elias, halos hindi marinig pero ramdam sa dibdib. Sa isang iglap, umatake ang halimaw. Ang mga ugat nito ay sumugod kay Elias, parang mga ahas na may sariling buhay. Mabilis niyang iniangat ang mutya at ang salamin. Pagdikit ng dalawang bagay, may pumutok na puting liwanag, nakakabulag, nakakayanig. Tumigil sa paggalaw ang halimaw. Sa loob ng liwanag, nakita ni Elias ang anyo ng kanyang ina, pagod, duguan, ngunit may ngiti. Tumango ito, at sa isang kumpas, ang paligid ay nagbago. Hindi na chapel ang nasa paligid nila. Nasa gitna na siya ng isang lugar na para bang wala sa mundong ito, walang oras, walang hangin, puro alaala. At ito ang totoo, bulong ng boses ng ina niya. Ang halimaw ay hindi isang nilalang lang. Isa siyang anyo ng sama ng loob, puot, at takot. Lahat ng kinimkim ng mundong ito. At ikaw, anak ko, ikaw ang bunga ng pagsasakripisyo. Napaluhod si Elias. Ramdam niya ang bigat ng mundong kanyang kinagisnan. Ang lahat ng kasinungalingan, ang lahat ng pananahimik ng matatanda, ang lahat ng pagkukubli sa totoo, lahat iyon ay nagbunga sa isang mundong nabubulok sa loob. At ngayon, siya ang kailangang mag-ayos ng mga basag. Patawad, anak, bulong ng ina. Pero kailangan mong pumili, isara ang lagusan at mawala kami ng tuluyan o buksan ito at isuko ang mundong ito sa dilim. Humigpit ang hawak ni Elias sa mutya. Tiningnan niya ang paligid at sa isang iglap, bumalik siya sa chapel. Tumayo siya, duguan, halos wala ng lakas, at humarap sa halimaw. Hindi ako pipili sa pagitan ng kabutihan at kasamaan, sigaw niya. Pipiliin kong baguhin ang mismong panaginip. Itinaas niya ang mutya at sinaksak ito sa sahig ng altar. Umalinggaw ang sigaw ng halimaw. Lumindol. Mula sa sahig ay lumabas ang mga liwanag, mga ugat ng liwanag na bumalot sa halimaw, sa altar, at sa kisem. Isa-isa, ang mga mata ng nilalang ay nagsimulang magsara, at ang mga espiritong nakakulong ay lumaya, kasama na si Father Camilo, Brother Ramon at ang kanyang ina. Anak, huling sambit ng ina bago tuluyang mawala, salamat. Pero sa gitna ng tagumpay na iyon, isang bagay ang napansin ni Elias, ang kanyang sariling balat ay nagiging transparent. Parang sinisipsip ng liwanag ang kanyang anyo. Napatakbo si Ruben sa kanya. Elias! Hindi. Hindi mo kailangang magsakripisyo. Wala nang ibang paraan, sagot ni Elias, mahinang-mahina. Ako ang kandado. Ako rin ang susi. Patawad, umiiyak si Ruben, patawad sa lahat, ngumiti si Elias, at sa huling sandali, inilagay niya ang mutya sa kamay ni Ruben. Bantayan mo ang liwanag. Huwag mo nang hayaang mangyari ulit ang ganito. At sa isang iglap nawala siya. Kasama ng liwanag, kasama ng lahat ng anino. Tahimik ang seminaryo. Wala ng ugat, wala ng halimaw. Ang mga bintana ay bukas, at ang araw ay muling sumilip. Ang mga natitirang seminarista ay lumabas sa mga silid, nagtataka, umiiyak sa ginhawang ngayon lang nila ulit naramdaman. Pero si Ruben, tahimik lang. Hawak ang mutya, nakaluhod sa altar kung saan nawala ang kaibigan niya. Wala siyang sinabi, pero sa loob niya, may nabuhay, isang pangakong hindi niya babaliin. Lumipas ang mga araw. Naayos muli ang seminaryo. Ngunit isang gabi, habang sinusulat ni Ruben ang kanyang karanasan sa isang lumang journal, narinig niya ang mahina, halos hindi marinig na pagkaluskos sa sulok ng kwarto. Paglingon niya, may nakita siyang anino, hindi halimaw, kundi anino lang ng isang bata. Nakatayo. Tahimik. At sa mga mata nito, may kakaibang liwanag. Elias, bulong ni Ruben. Ngunit bago pa man siya makalapit, naglaho ang anino. At sa pader ng kwarto niya, nakasulat gamit ang anino, ang kandado ay nawala pero may bagong susi.
Lumipas ang mga linggo matapos ang pagkawala ni Elias. Ang dating liblib at madilim na seminaryo sa gitna ng gubat ay unti-unting muling binuhay. Ang mga ugat na dati kumapit sa mga pader ay natuyo na, at ang mga altar na matagal na ring hindi napagdarasalan ay muli nang nagningning sa ilalim ng araw. Ngunit kahit muling nagkaroon ng katahimikan, may bahagi ng lugar na hindi na kailanman maibabalik sa dati. Si Ruben, tahimik na nagpatuloy bilang tagapag-alaga ng seminaryo. Hindi na siya seminarista, hindi na rin siya tulad ng dati. Bawat hakbang niya sa mga pasilyo ay may kasamang alaala. Minsan ay maririnig niyang parang may humahaplos sa hangin, may mga paos na boses na kumakanta ng Latin, at paminsan-minsan, sa salamin sa gilid ng confessional booth, may aninong dumaraan, hindi nakakatakot, kundi paalala lang na may mga kaluluwang hindi basta nawawala. Nasa kanya pa rin ang mutya. Inilagay niya ito sa isang kahong gawa sa kahoy ng lumang altar, tinatak sa ilalim ng altar bago ito muling itinayo. Araw-araw, dinadalaw niya ito. Minsan ay sinasabayan ng panalangin, minsan ay katahimikan lang. Ngunit sa bawat oras na binabalikan niya ang kahapon, isang bagay ang malinaw, hindi lang si Elias ang nawala. Nawalan din siya ng bahagi ng sarili, ng kaibigan, at ng tiwala sa sariling kakayanan. Dumating ang isang araw na dumalaw ang isang matandang babae sa seminaryo. Nakasuot ng simpleng itim na damit at may daladalang lumang balutan ng tela. Hindi siya nagpakilala, pero malinaw na matagal na siyang hindi umaapak sa lupa ng lugar na yon. Dito ba ang puntod ng batang si Elias? Tanong niya kay Ruben. Tahimik si Ruben, saglit na nag-isip at saka tumango. Wala siyang puntod, pero dito siya nag-alay ng lahat. Tahimik silang naglakad patungo sa ilalim ng puno ng balete sa likod ng seminaryo, doon kung saan unang naramdaman ni Elias ang kakaibang presensya. Ngayon ay tahimik na ang lugar, ngunit may mga ibong dumadapo sa mga sanga, at ang liwanag ng araw ay dumudungaw sa siwang ng mga dahon. Ibinaba ng matandang babae ang balutan. Sa loob nito ay isang lumang larawang pamilyar kay Ruben, si Elias, bata pa, nakangiti habang buhat ng kanyang ina. Doon niya unang nakita ang ina ni Elias nang hindi nababalutan ng takot o anino, masaya, buo, at may liwanag sa mata. Nanay ko siya, bulong ng babae. Ate niya ako. Iniwan kami ng ama ni Elias at ang nanay ko, napilitan siyang bumalik sa seminaryo. Akala namin ay mawawala siya sa mundo. Hindi namin alam na siya pala ang selyo. Bakit kayo dumating ngayon lang? Tanong ni Ruben, hindi mapigilan ang panginginig ng tinig. Matagal akong nagtago. Natakot ako sa katotohanan. Pero nang naramdaman kong nawala na ang anino sa gubat, alam kong tapos na ang dilim. Kailangan kong magpasalamat at magdalamhati. Tahimik ulit sila. Walang ibang maririnig kundi ang hangin sa pagitan ng mga dahon. Sa kanya inilapag ang larawan sa paanan ng puno at nagtirik ng isang kandila. Patawad, Elias, bulong ng babae. Dapat noon pa kita hinanap. Nang lumubog ang araw, iniwan na ng babae ang larawan sa paanan ng puno. Si Ruben ang naiwan, nakaupo sa isang bato, pinagmamasdan ang kandilang halos maubos na. Marami pa siyang tanong, bakit siya ang nakaligtas, bakit hindi siya ang isinakripisyo, at kung ano ba talaga ang kahulugan ng lahat ng nangyari. Pero sa puso niya, may isang sagot na malinaw, ang mga anino ay hindi palaging masama. Minsan, dala lang nila ang mga bagay na hindi kayang sabihin ng liwanag. Dumaan ang panahon. Ang seminaryo ay hindi na muling naging seminaryo. Ginawa itong isang lugar para sa mga nawalan, mga taong sugatan, mga kaluluwang hinahanap ang tahimik na pagpapagaling. Hindi na ito lugar ng dasal lang, kundi lugar ng muling pagkabuo. At sa gitna nito, may maliit na plaka sa paanan ng puno, kay Elias, hindi lamang tagapagbantay, kundi ilaw sa gitna ng pinakaitim na gabi. Minsan, sa gabi, may mga seminaristang dumadalaw, nagsisindi ng kandila, at nagkukwento ng mga pangyayaring hindi maipaliwanag. May nagsasabing nakita raw nila ang isang aninong dumaan sa may altar, at may dalang liwanag sa kamay. May mga madre na nagkukwento na tuwing madaling araw, may naririnig silang tinig na parang nagdarasal para sa buong mundo. Hindi nila alam ang buong kwento, pero nararamdaman nila may isang espiritu roon na hindi naglalakbay sa dilim, kundi sa gitna ng pagitan ng mundong ito at ng susunod. Isa siyang alaala. Isa siyang paalala. Si Ruben, matanda na ngayon, ay hindi na rin umalis sa seminaryo. Siya na ang pinuno ng lugar. Ginamit niya ang kanyang buhay para alagaan ang lugar, at ang mga dumadalaw ay laging sinasabihan niya ng isang kwento.
tungkol sa batang lalaki na humarap sa halimaw, hindi dahil gusto niyang maging bayani, kundi dahil mahal niya ang mundo, kahit ang mundong ito'y ilang beses na siyang tinalikuran. At kapag natapos niya ang kwento, laging may tanong ang mga bata, nabuhay ba ulit si Elias? Ngumiti lang si Ruben. Hindi ko alam kung buhay pa siya pero sigurado akong hindi siya nawala. At sa gabi ng kanyang huling araw, habang nakahiga siya sa lumang kwarto ni Elias, pinikit niya ang mata at huling pinakinggan ang hangin. At sa huling sandali, nakita niya sa siwang ng pinto ang isang aninong pamilyar, tahimik, nakatayo, at may hawak na mutya. Ngumiti si Ruben. At sa wakas pauwi ka na. At sa katahimikan ng gabi, isang ulap ng liwanag ang dumaang parang hininga ng mundong gumaling. Wala nang halimaw. Wala nang lagusan. Ang natira na lang ay alaala. Sapagkat sa dulo ng lahat ng dilim, laging may isang kwento, isang liwanag na hindi kailanman namamatay.